Good day po everyone. Dito po tayo ngayon sa presentation ng Group 1 sa The Material and Spiritual Self sa Understanding the Self, Module 6 ng GE005. Bago tayo mag-start sa presentation, kilala mo natin ang utak sa likod ng Material and Spiritual Self na si William James. Next slide po. Yan. Sa Material Self, si William James ang nag-develop nito. Siya ay isang American philosopher at psychologist na nagtaguyod ng psychology sa United States. Habang dinedevelop ni William Wundt ang psychology sa Germany, si William James naman nagtataguyod ng ang disiplina yon sa Amerika. Kaya siya tinatawag na Father of American Psychology. So, ang material self ni William James ay yung mga bagay, tao, o mga lugar na meron tayong sinasabi na pag-aari natin. Halimbawa, itong ballpen na hawak ko, nasabi ko pag-aari ko to dahil binili ko to o dahil siyempre hawak ko, kaya pag-aari ko to. Ganun. Nasabi niya na lahat daw ng mga bagay na pag-aari natin ay extension ng pagkatao natin na part ito ng personality natin. Meron daw 4 na aspects o components ang material self, yung body, clothing, family, and home. Imagine natin na tayo isang malaking, pwedeng gawing analogy. Ayun. Mango Graham. Sa Mango Graham, meron tayong 4 na layers sa pinakailalim. Andun yung Graham crackers, yung mango, yung cream, saka yung Graham crackers ulit. So, sabihin natin na ang first layer nun ay yung ang unang layer ng Mango Graham ay yung Graham crackers. Yun yung body natin. Yun yung nasa unang layer. Dahil yun yung pinaka-importanting part sa atin. Mamaya i-explain ko yung 4 na yan ng mas malalim pa. Next slide po. And ngayon, body nga, ang innermost part of our material self. Nag-i-invest tayo sa body natin na kung saan may mga certain parts tayo na parang nag-i-invest pa tayo doon. For example, yung mga mata ko. Nag-i-invest ako sa mata ko na pasalamin pa ako ng ganito, nagpagawa ako ng salamin para mas madali ko magamit yung mata ko. Kasi para sa akin, yun yung pinaka-importanting part ng katawan ko. Bawa, sa ibang tao, nagpapagawa sila ng ilong sa mga plastic surgeon. Kasi sa tingin nila, doon sila mas magiging confident kapag nag-invest sila sa certain part na yun. At yung body lang natin ay pinaka-important na aspect kasi hindi tayo mabuhay kung wala tayong katawan. Siyempre, nag-invest tayo sa katawan natin para sigurado tayo na nagka-function tayo na maayos kasi hindi na tayo makapag-function na maayos kung may certain part tayo na masakit o kung may tayong disorder na nakaka-apekto sa pagkilos sa pang-araw-araw na buhay. Maganda example, pag may headache tayo, di ba, nahihirapan tayong kumilos, nahihilo tayo pa naglalakad tayo. Pangalawa, kung mayroon tayong pilay, nahihirapan tayong maglakad. At gumawa ng mga bagay-bagay na tulad na pagluluto, pagbabasa, kasi hindi natin mahawakan na maayos ng libro kasi mayroon tayong pilay sa kamay. Hindi na tayo makapaglakad kasi may pilay tayo sa paa. Hindi naman tayo makakatakbo kasi nga, lalo na malay injury natin. Yes. Kaya siya yung unang-unang layer ng Mango Graham kasi hindi mabubuo yung Mango Graham kung hindi na sa unang layer yung crackers kasi kung maglalagay ka ng cream agad-agad dun sa unang layer, syempre di mabubuo yun, di ba? Kaya, hindi siya mabubuo kasi nga, hindi magiging stable yung foundation ng Mango Graham natin. Kaya, ang body talaga ang pinaka-importanting part ng material self. Yun. Sa clothes naman, sa mga damit natin, ayon kay Hermann Lotz, isang German philosopher, na sinasabi niya na lahat daw ng mga bagay na sa surface ng katawan tulad ng mga damit ay nagiging part daw ng pagkatao natin. Sa madaling salita, ito ay form ng self-expression. Ngayon, philosophy of the rest ni Hermann Lotz, na doon niya sinasabi na lahat ng suot natin ay nag-reflect sa kung anong pagkatao natin. Halimbawa, yung mga geng-geng outfit na sasabi natin baduy o nag-cringe tayo, di ba? Para sa atin, baduy yun o ang pangit tignan. Pero sa ibang tao, doon sila mas nagiging confident. Ano ba? Good example. Yung mga nagsusuot ng old money outfit, kahit sabi ng 8 sa Pilipinas, di ba? Yung mga nakasuot ng vest, yung mga long sleeves. So doon sila mas confident, kaya hindi natin sila bading ma-judge based sa suot-suot nila.
Next slide po. Yan, ito yung sabi ko kanina na clothing is a form of self-expression. Susuot natin yung mga damit na saan nag-reflect yung pagkatao natin. Bawa, kung gusto mo magpaka-Jammy Cruise, magsuot ka na neon orange na blouse at high-waisted na pants. Kung gusto mo naman magpaka-Claudine ko, ayan, magsuot ka ng mamamahaling damit kahit galing sa pondo ng taong bayan yung nagamit mo doon. Pwede ka bumili ng floral dress at ternuhan mo ng green jacket. Kahit baduy na baduy kami lahat doon, go lang. Karapatan mo yun. Dahil yun ang form ng self-expression mo. Doon mo gustong i-express sa sarili mo at doon ka mas confident. Yun. Ang third layer ng mango graham ay syempre, yung cream. Yun yung nag-a-add ng parang bumubuo sa mango graham natin para mas maging mas masarap, ganun. Kasi sa unang layer, yung graham crackers, di mabubuo yun kung wala yung mango, di ba? At kung wala naman yung cream, di na siya mabubuo. Kaya important din ang family. Sa immediate family natin, naapektuhan din nila tayo kung anong man ginagawa nila. Halimbawa, may isang part na ang family natin na sumakses siya kahit di siya nag-step by step. Parang feel natin, sumakses na rin tayo. Parang tayo nag-step by step para sa kanya. Okay naman, pag may namatay tayong family member, feel natin parang half ng pagkatao natin ay namatay din kasi ganun natin sila kamahal. Nag-invest tayo ng emotional investment sa kanila na mas attached tayo sa kanila dahil nga sila yung pinaka-close sa atin, yung mga parents saka kapatid natin. Next slide po. Ayan. Yan nga sasabi ko kanina na nag-create tayo ng malaking investment sa family member natin dahil sa tingin natin, sila yung nearest replica ng sarili natin. Pag may success sila, magiging masaya tayo para sa kanila na parang tayo rin yung sumakses. Wag naman namatay sila, wag naman sana, na parang may part din sa atin na namatay o may part din sa atin na nalulungkot sa pagkawala nila dahil parang half ng pagkatao nawala rin kasama nila. Yan, sa example natin, yung Toro family. Hindi man sila related by blood, pero ang turingan sa isa't isa ay parang family na rin. Okay, next po. Okay, sa home. At na yung last na layer ng mango graham, yung isa pang graham cracker. Ito yung part na, ito yung place kung saan tayo lumaki at naggumawa ng mga memory. Kaya nga sabi natin sa pipit natin, earliest nest of our selfhood. Diyan tayo nagkaroon ng muwang at ng consciousness sa mundo. Diyan din tayo pinalaki ng mga parents natin at diyan tayo nagkaroon ng maraming memory habang tumalaki tayo. Kaya sinasabi natin na kaya kami kasabihan na home is where the heart is. Kasi parang connected na rin siya sa sarili natin dahil meron tayo dun mga experiences na sa bahay natin na unang na-experience tulad ng paglalakad, ng mga baby pa lang tayo, doon tayo unang nakapag bago tayo punta sa school, doon muna tayo nag-aaral, di ba? Bago tayo magkaroon ng mga kaibigan, ang una nating kaibigan ay yung mga tao sa bahay natin. Doon tayo nagkakaroon ng mga unang form ng interaction. Kaya ang home natin ay ang extension ng ating sarili. Yan. At yung sasabi ko kayo na self-investment sa mga material na bagay na to. The more na mag-invest tayo dun sa bagay na yun, the more tayo ma-attach sa kanila. Kaya nga, better naman tayo mag-collect at mag-possess ng properties at yung mga properties na yun ay nagiging extension ng pagkatao natin, nagiging part na siya ng pagkatao natin. Ayon nga kay William James, na tayo raw ay in total ng lahat ng bagay na pag-aari natin. Kung yung mga bagay na pag-aari natin, doon malaman ng mga tao kung anong pagkatao natin. Yun. Mayroon siyang 3 idea na pinapost din bukod sa lahat ng mga sinabi ko kanina. Una, lahat daw ng mga bagay na meron tayo ay masabi ng mga tao ng pagkatao natin. Halimbawa ako, lahat ng gamit ko maayos, ganon.
Para masabi ng mga tao na, ay, taong to, organized to. Ayaw niya nang magulo mga gamit niya kasi mga gamit niya, malinis na maayos at malinis. O kaya naman, pag isang tao, nakita mo na ang dami niya mga nagbibili na wala namang sense o sa tingin natin na wala namang di naman kailangan, parang sasabihin na gastador yung tao na yun. Pero di natin alam, meron siyang emotional investment sa mga bagay niya, kaya hindi niya kayang i-let go. May mga nag-hoard naman ng mga tao na yung mga hino-hoard niya yung mga bagay na tulad ng mga collection, ganun. Doon siya mas may connection sa mga gamit na yun, kaya hindi niya kayang i-let go. Okay. Sa pangalawa naman, yung mga gamit na pinipili natin, gaya ng mga binibili natin, dahil daw yung mga bagay na yun, nag-reflect tayo dun sa mga pinipili natin. Halimbawa, bibilin mo yung stuff toy na yun, sa tingin mo, nakikita mo sa sarili mo doon na doon ka mas safe or mas comfortable ka sa soft toy na yun, kaya binili mo yun. Ay, bawa naman sa mga gamit na binili natin, mga color, ganun. Ang gusto mo lahat ng gamit mo, blue or pink, dahil yun ang gusto mo. Dahil mahilig ka sa pink, ganun. Dahil mas feminine ka or sabihin na natin pinipili mo yung mga gamit na yun dahil sa tingin mo, yun yung mag-reflect sa pagkatao mo. Next naman, yung last bullet, na lahat daw ng wants natin ay hindi necessary na kailangan din natin. Sa pag-evolve ng technology, may mga bagay tayo na dating gusto lang, nagiging kailangan na rin natin tulad ng cellphone. Dati dating kailangan ng cellphone eh. Hindi siya necessary sa atin. Pero ngayon, dahil nga ano na ang technology, nag-evolve na, yung mga cellphone na natin kailangan, nagiging kailangan na rin natin. Sa communication, sa education, tulad ngayon na ginagawa ngayon sa video presentation. Kailangan natin ng mga gadgets or cellphone para magawa ito. Pero ibig sabihin na kailangan natin ng cellphone, ay kailangan taon-taon din tayo bumili ng bago. Yun ang gustong i-point out ng number 3. Hindi lahat ng gusto natin ay kailangan din natin. Hindi porket kailangan natin, hindi porket gusto natin ng mga kotse, hindi natin kailangan bumili ng 40 luxury cars. Gusto naman natin ng mga damit, hindi natin kailangan bumili ng mga branded taon-taon o kaya buwan-buwan. Dahil kailangan lang natin yun, dahil gusto natin yun, di ibig sabihin na kailangan din natin yun. Kaya sabi ko kanina, yung unang example ko na kailangan natin ng cellphone pero hindi naman natin kailangan bumili ng bago taon-taon. Hindi porket gusto natin, kailangan na rin natin. Okay, next po. Kaya, ayan. Ito yung pinagkaiba ng needs and wants. Yung needs natin ay yung mga bagay na hindi natin kaya mabuhay kung wala yung mga yun. Hindi natin kaya mabuhay kung wala tayong pagkain, wala tayong tirahan. Siyempre, kung wala tayong damit, hindi natin kaya mabuhay. At lalo na kung medical care. Kasi, sa mga ospital, ito yung pinaka-essential sa mga sa lipunan natin, yung ospital, yung mga healthcare. Kaya lang, wala nga lang pondo ang gobyerno para doon kasi kinukurakot nila. So, yun. Next naman ay yung wants. Ito yung mga bagay na gusto natin, pwede natin kailangan masyado. Bawa, kaya nga sabi ko, yung new cellphone, pati yung new car. Gusto natin ng kotse, pwede natin kailangan bumili ng 40 luxury cars. Pwede rin namang mga jewelry, mga Tagalog nun. Basta yun, yung mga hikaw, kwinta, sing-sing, natin kailangan bumili ng mga yun kasi kahit isa lang ang ganun natin, mabuhay na tayo doon. And kung ano pa yung natin kagustuhan, bawa yung mini fan. Natin kailangan ng mini fan pero bumibili pa rin tayo. Like, unang-una, trendy siya. O baka dahil natamad tayo magpaypay kaya bumili tayo ng mini fan. Pwede rin yung mga earbuds. Ngayon, may wired, meron naman yung may mga wire, pero dahil nga trendy nga yung earbuds, bumili pa rin tayo. Ano pa bang example? Yung aqua flask. Ayun. Di ba tayo gumamit ng simpleng bottled water pero dahil gusto natin maging cool tignan o kaya makatipid sa mga binibili nating tubig, kaya bumili tayo ng tumbler na aqua flask kahit mahal. Parang ganun. Okay, next po. Yan, kaya bago tayo matapos sa material self, gusto ko lang mag-iwan ng isang quotation ni Ichan Remigio na huwag tayo maging greedy kasi doon tayo mahuhuli. Yan. Wala tayong masama kung may gustuin tayong mga bagay, pero ang masama doon ay magiging greedy tayo na pati yung ibang tao nakapaka na rin natin.
walang masama kung maghangad ka ng better para sa'yo. Ang masama ay yung naaapakan mo na yung pagkapatan ng ibang tao na hindi nila nakuha yung kailangan nila dahil inuuna mo yung gusto mo. Ayun. Thank you. Next naman ay mag-move naman tayo sa spiritual self na i-represent ni Miss Dulay. So, ngayon naman po, let's talk about William James' idea of the self, which is yung spiritual self natin. So, next slide naman po. Next slide po. So, before tayo mag-proceed sa spiritual self naman, and according to William James, may 4 parts po tayo ng self natin, which is yung material self, social self, pure ego or the I natin, and lastly, yung spiritual self. So, yung material self naman, yung in-explain kanina, ito yung part natin na connected sa mga possessions natin, yung sa katawan natin, sa damit natin, or sa mga bagay na pagmamay-ari natin. So, yung pangalawa naman is yung social self natin. So, yung social self natin, ito naman yung relation natin with other people. Like, pumapasok na dito yung iba yung version mo kapag kasama mo yung family mo, yung friends mo, or yung mga classmates mo. And yung pangatlo naman is yung pure ego or the I natin. So, eto yung nagbibigay ng sense of identity sa atin. So, parang ito yung nag-unite sa lahat ng experiences natin into one whole person. So, yung last naman is yung spiritual self natin. So, next slide po. So, the spiritual self is the most intimate inner subjective part of the self. So, ibig sabihin na to is yung spiritual self natin is the deepest and closest part of who you really are, kung sino nga ba talaga tayo. And from the word intimate, so ito yung mga hindi nakikita ng ibang tao pero ikaw mismo sa sarili mo is nakakaalam or nakakaramdam, 'di ba? So ito po yung intimate part ng self natin. And sabi rin dito, it is the most intimate version of the self because the satisfaction experienced when thinking of one's ability to argue and discriminate of one's moral sensibility and conscience and our unconquerable will is purer than all other sentiments of satisfaction. So, ibig sabihin naman na to, it means that the spiritual self is yung pinaka-intimate part natin kasi ito yung joy or satisfaction na nararamdaman natin kapag, for example, ginagamit natin yung utak natin kapag nagde-decide tayo or kapag mas sinusunod mo yung konsensya mo dahil alam mo na ito yung tama or kapag mas pinipili mong maging matatag kahit sa mga challenges or problems na kinakaharap mo. Kasi sabi dito 'di ba, na wala ng ibang mas masaya kasi kaysa sa kahit anong ibang source of happiness kaysa sa spiritual self natin. So sabi rin dito, the spiritual self has the ability to use moral sensibility and conscience may be seen through the expressions of religions, its belief and practices. So it means naman yung moral sensibility and conscience natin ay madalas daw nating naipapakita sa pamamagitan ng religion natin, ng beliefs and practices natin. So for example na lang naman dito is yung kunyari nagdadasal ka or pumupunta ka ng church every Sunday, ganyan. So lagay naman natin sa real life scenario yung spiritual self para mas lalo nating maunawaan kung ano nga ba talaga yung spiritual self. So for example, kunyari may friend ka na nakaaway mo. So ikaw, pwede mo siyang i-ignore or pwede mo siyang gantihan sa kung ano man yung ginawa niya. Pero ikaw, sarili mo, mas pinili mong maging mapagpatawad kasi alam mong ayun yung tama at alam mo rin na ayun yung gusto ng Panginoon na gusto mong na kailangan mong gawin, 'di ba? And that decision comes from your spiritual self, 'di ba? Kasi it connects you to your values and to God, 'di ba? So, ngayon naman po, let's talk about the difference between soul and spirit. So, next naman po. Next po. So, ayan po, yung soul natin. So, sabi rito, your soul speaks of your inner life in relation to your own experience, your mind, heart, will, and imagination. It also includes your thoughts, desire, passions, and dreams. So, yung soul natin, ito naman yung inner life mo na konektado sa sarili mong karanasan or experiences. So, from the word mind naman, ito yung kung paano tayo nag-iisip ayon sa mga karanasang kinakaharap natin. And yung heart naman natin, ito yung emotions mo na nag-shape sa mga napagdadaanan natin. And yung will naman natin, ito yung own choices natin or determination natin na nai-influence yung personal struggles and wins natin.
So yung last naman is yung imagination. Ito naman yung dreams and creativity mo na nakabase rin sa mga gusto mong maranasan mo or nakikita mo or mga inspiration mo. So it also includes here yung thoughts, desire, passions, and dreams natin. 'Di ba? Kaya kasama ito dito kasi ito yung mga nagiging bunga ng sarili nating karanasan. So connect din natin siya sa real life scenario 'no, para mas lalo natin maintindihan yung soul. So for example 'di ba may exam, gano'n. So ikaw kinakabahan ka sa exam na 'to kasi inisip mo na ba kung kakayanin mo ba, kung babagsak ka ba, kung papasa ka ba 'di ba? At nagdi-dream ka kung makakapasa ka ba or matutupad mo ba yung goals mo which is sumakses 'di ba, graduate, ganyan. And ayun yung soul natin kasi it talks about your thoughts and your feelings natin. While yung spirit naman natin, this is about the inner life in relation to God. 'Di ba? Your faith, hope, love, character, and perseverance. 'Di ba? Ibig sabihin naman nito, ito yung spirit ay hindi lang ito basta sa sarili natin. 'Di ba? Ito rin yung patungkol din siya sa pagkaka-connect natin kay God, 'di ba, sa Panginoon. At kung paano naapektuhan yung faith natin sa buhay natin ngayon, 'di ba? Kasama na rin dito yung faith, hope, love, and character and perseverance natin. So from the word faith naman, ito yung paniniwala natin sa Panginoon kahit hindi mo man siya nakikita, 'di ba? Ito yung paniniwala natin at may tiwala ka sa Panginoon. And yung pangalawa naman is yung hope. So eto naman yung positive expectations mo na may magandang mangyayari dahil naniniwala ka na may magandang plano yung si God sa buhay natin. And yung love naman natin is hindi lang ito yung sinasabi natin na romantic love or yung mga puppy love na naririnig natin or na-experience natin. Pero yung love na ito is it's also talk about the God's love and your love for others. 'Di ba? And your character naman natin, ito yung ugali or values na nahuhubog dahil sinusunod natin yung teachings ni God. 'Di ba, for example na lang natin ito yung pagiging honest mo, 'di ba? Kahit walang nakakakita pero nag-stay ka pa ring maging honest, 'di ba? Ito yung dahil sa pagsunod mo sa teachings sa Panginoon, gano'n. And yung last naman is yung perseverance. So ito yung ability natin to keep going kahit na mahirap and dahil kumakapit tayo sa faith natin, 'di ba? And sa guidance sa Panginoon. So, connect din natin siya in real life scenario 'no, yung spirit natin. So, yung spirit natin 'di ba? So, kahit kinakabahan ka sa exam, yung example pa rin natin kanina, kahit kinakabahan ka sa exam, 'di ba, nagdasal ka, nagtiwala ka pa rin kay God, and you still hope na makakaya mo and you choose to stay honest kahit ang daming mga temptation na puwede kang mangopya or puwede kang mangodigo, 'di ba? Pero sa dami ng temptation, 'di ba, mas pinili mong maging honest. And ayun naman yung spirit natin because it connects to your inner self and to your values, 'di ba? And to God siyempre, 'di ba? So in short, yung soul natin is your inner self in relation to you, sa sarili nating nararanasan. And yung spirit naman natin is it is your inner self in relation to God. So that's why yung spiritual self natin is very important because it reminds us na hindi lang tayo yung body and mind natin kasi we also have a deeper part, 'di ba? We also have a deeper part and the part that connects us to our values and to our God. So, that's all for the spiritual self po. Thank you. So, ayan. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng religion and ritual. So, unahin natin yung religion. Ang reliyon ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng tao. Hindi ito ay hindi lamang isang simpleng paniniwala, kundi isang komplikadong sistema na may iba't ibang elemento. So, ayon kay Rebecca Stein, works on the definition of religion as a set of cultural beliefs and practices that usually include some or all of the basic characteristics. So, ang relihiyon ay may mga pangunahing katangian na bumubuo sa kanyang kahulugan. So, una na dito yung a belief in anthropomorphic supernatural beings such as spirits and gods. So, ito ay tumutukoy sa paniniwala sa mga Diyos, espiritu at iba pang mga nilalang na may kapangyarihan higit sa karaniwang tao. So, ang anthropomorphic ay nangangahulugang
Ang mga nilalang na ito ay may katangian o pag-uugali ng tulad ng tao. So halimbawa dito, sa Kristyanismo, may paniniwala sa isang Diyos na may kakayahang magmahal, magalit at magpatawad. So, yung mga katangiang yon ay pwedeng maugnay sa mga tao. So, sa Greek mythology, ang Diyos na si Zeus tsaka si Aphrodite ay may personalidad at emotion na halos katulad din ng tao. So, pangalawa, a focus on the sacred supernatural, where sacred refers to a feeling or revenge of. Ayan. So, yung sacred dito ay tumutukoy sa mga bagay, lugar o panahon na ituturing na banal at may malalim na kahalagahan. So, halimbawa, ang simbahan, moske, templo ay tinuturing na sacred place dahil sa mga lugar na ito ay nakakaramdam ng mga connection ang mga tao sa Diyos. So, ang mga banal na aklat tulad ng Biblia, Quran at Torah ay sacred din. So, pangatlo, supernatural power or energy that is found in supernatural beings as well as physical beings and objects. So, ang paniniwala na mayroong kapangyarihan o energy na nagmumula sa mga supernatural na nilalang bagay o lugar. Ang kapangyarihang ito ay maaaring gamitin upang pagalingin, magprotekta o magdulot ng pagbabago. So halimbawa, ang paniniwala sa divine healing, ang kakayahan ng isang tao na magpagaling na may sakit sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya sa Diyos. Ayan. Tapos pang-apat, the performance of ritual activities that involves the manipulation of the sacred object to communicate supernatural beings and or influence or control events. So ito, tumutukoy siya sa mga ceremony, activities na mayroong layunin. So at isa dito yung ritual. So ang ritual ay maaaring gamitin upang makipag-ugnayan sa mga supernatural na nilalang, magbigay ng pasasalamat, humingi ng kapatawaran o ipagdiwang ang mga mahahalagang bagay. So halimbawa, ang pagdarasal, pag-awit ng mga himno, pagsayaw at pag-aalay ng mga handog at pagsunog ng mga insenso ay mga karaniwang ritual sa iba't ibang relihiyon. So, panglima, the articulation of worldview and moral codes through narrative and other means. So, ang relihiyon ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mundo, ang layunin ng buhay, at ang kahalagahan ng mga moral na prinsipyo. Ito ay nagtuturo ng tama at mali at nagbibigay ng gabay kung paano dapat umuhay ang isang tao. So, halimbawa, ang mga kwento ng paglikha sa Biblia ay nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang mundo at ang papel ng tao sa mundo. Ang 10 utos ay nagbibigay ng mga moral guidelines na dapat sundin ng mga Kristiyano. So, yung last, provide the creation and maintenance of social bonds and mechanism of social control within a community, provide explanation for the unknown, and a sense of control for individuals. So, ang relihiyon ay nagbubuklod ng mga tao, nagpapanatili ng kaayusan sa lipunan, nagbibigay ng kasagutan sa mga katanungan tungkol sa buhay, at nagpaparamdam sa mga individual na may control sila. So halimbawa, ang pagsisimba, pagdalo sa mga fiesta o pagdiriwang ng mga relihiyon at paglahok ng mga gawaing charity ay nakakatulong upang mapalakas ang ugnayan sa loob ng isang komunidad ng relihiyon. So, sa madaling salita, ang relihiyon ay isang malawak at komplikadong sistema ng paniniwala at gawi na nagbibigay ng kahulugan, layunin at pagkakaisa sa buhay ng mga tao. So, ngayon, punta naman tayo sa ritual. So, ang ritual ay isang ceremony o nakaugalaang kilos na mayroong espesyal na kahulugan. Ito ay bahagi ng kultura at paniniwala ng mga tao. So, may 3 pangunahin na katangian ang ritual. So, una dito yung a feeling or emotion of respect,
fascination or dread in relation to sacred. So, hindi lamang basta kilos ang ritual, dapat ito nagdudulot ng damdamin, lalo na ang mga damdaming may kaugnayan sa isang bagay na itinuturing na banal o sagrado. So, halimbawa, sa isang traditional na ceremony ng mga katutubo, ang mga kalahok, ang mga kalahok ay maaaring makaramdam ng pagkamangha at paggalang sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. So, ang pagkamangha at paggalang ay nagpapakita ng paniniwala ng mga katutubo sa kapangyarihan at kahalagahan ng kanilang mga ninuno. So, pangalawa, dependence upon a belief system that is usually expressed in the language of myth. So, ang ritual ay hindi basta-basta ginagawa. Ito ay nakabatay sa isang sistema na paniniwala. At ang mga paniniwalang ito ay madalas na ikinukwento sa pamamagitan ng mitolohiya. So, halimbawa, ang gawa ng binyag sa Kristyanismo ay nakaugnay sa sistema ng paniniwala at sa mito na naglilinis at muling pagsilang sa pamamagitan ni Hesukristo. So, ang binyag ay hindi lamang pagbuhos ng tubig, ito ay sumisimbolo ng paglilinis ng kaluluwa at pagtanggap kay Kristo. So, pangatlo, is symbolic in relation to its reference. So, ang symbolic kaugnay ng kanyang tinutukoy ang mga kilos at bagay na ginagamit sa ritual ay mayroong symbolic na kahulugan. So, halimbawa, ang pag-aalay ng mga bulaklak sa isang libingan ay isang representation ng pagmamahal, paggalang at pag-alala. So, ang bulaklak ay hindi lamang siya halaman. So, ang symbol nito ay pagmamahal at pag-aalala sa taong pumanaw na. So, sa madaling salita, ang ritual ay isang makahulugang ceremony na nagpapakita ng damdamin at paniniwala sa pamamagitan ng mga simbolo. So, next na tayo.